Paano nga safety scope? Before and after nito, tapos yung price reveal. Before and after, and then yung price reveal. So project. Dapat pumunta ako ng Saturday doon, pero kailangan ko magpunta ng Pangasinan. Mag-develop yan na tayo. Sabihin na natin mga 500 payad yun, eh, no? Baruya. Good morning. Yun o, mga boss. At ang ating project, halos tapos na po ito. So yung pinakahihintayin yung before and after nito, tapos yung price reveal, hindi ko pa po naasikaso actually, kaya pasensya na po. Pero tingnan natin this week kung ano na ito, before and after, and then yung price reveal. For now, milaan po tayo, pumunta tayo ng Lubao project. Ayan. Tapos konting linis na lang muna dito. Ayan. Halos yung mga gumagawa po rito, yung mga sa project, yung kanilang tinatrabaho ngayon. Ngayon wala mo nang gumagawa rito na mga tropa. Kailangan muna natin unahin yung pagkakakitaan. Ayan. Yung mga sa project muna, bago yung pagkagagastusan. Kailangan muna yung income bago yung outcome. Siyempre, kung wala tayong income, wala tayong ilalabas. So yung ipon ko, ayan, actually gusto ko na nga ibahagi sa inyo kung magkano po yung naging expenses ko dyan. Yan, meron pong aircon. Mga aircon is sa Aura na carrier. Halos yung kulang na lang yung sa loob. Yun na lang sa may shower, ay sa may CR, yung vanity na lang yung hindi ko pa naasikaso. Pagkaalis po natin kasi pagka umaga, ang daily routine natin tulad ngayon, alas 6 ng umaga, mag-aalas 7 na pala. So alis po ako ng alas 7, darating po ako dito sa bahay gabi na. Hindi pa po natatapos doon yung ating araw nun. Pagdating ko sa bahay, magpapahinga lang ng konti, tapos mag-i-edit pa ng video. So siguro pag i-edit, kakain ng 1 hanggang 2 oras, tapos mag-upload pa. Ayan, kaya po minsan hindi ko na po maaasikaso yung dapat asikasuhin na sa gawa ng napaka-busy talaga. You know. Tapos sa biyahe po, sa Olonga po, hindi po ako nakapunta nung dapat pumunta ako ng Saturday doon, pero kailangan ko magpunta ng Pangasinan. Meron akong kailangan asikasuhin doon. Sa mga project naman na malayo, mga boss, naka-budget yan na once a week yung aking pagpunta. Kasi pagka ginawa po nating every other day, talo po tayo sa expenses sa transpo. Ang budget lang po kasi doon, once a week lang. Ang gastos po kasi dyan pagka nag-travel ako, for example sa Olonga po, ang konsumo sa ating gasolina or diesel is nasa 1,500. Sa diesel pa lang po yun. And then sa toll, sabihin na natin hindi na tayo dadaan dito sa mag-develop yan na tayo. Sabihin na natin mga 500 sa toll. 500 baka hindi man maubos yun siguro. Kung sa develop yan na tayo, papasok, then i-exit tayo ng Subic. So yun, siguro more or less mga boss, mga kasama na pagkain, mga 3,000 merienda, mga ganun, every biyahe natin papunta ron. So pagka ginawa natin every other day, talo po tayo. Kaya minsan yung mga malayo, once a week lang po yung aking pagpunta ron. Lalo na kung nagbabayad pa tayo ng driver. So yung driver ngayon, magkano na ba yung rate ng driver? Siguro nasa sabihin natin 800. Pagka malayo nga siya, 1K isang araw ng driver pagka malayuan. Ayan, si Apuleleng. Apuleleng, Hello, shout out Apuleleng.
Ayun, sabaw. Kapala lang mga matanda nata to. Doon, may hinog doon. Sa kabila, malulot na lang. Dito, maraming papaya dyan. Ayan, oh. Yung birthday ng tatay. Baruya. Baruyang papaya. Ang lalaki. Malapit na pala yung birthday ni Lolo Boy sa Biyernes, no? Biyernes, birthday ni Lolo Boy. October 17. Saging saba. Saba po yan. Ito po mga saging na to. Tatanggalin ko rin po dito yan. Pero hindi pa naman ngayon. Dahil pinapakinabangan pa naman. Tsaka hindi pa naman, wala pa naman tayo dyan sa area na yan. Sa na yan, project na yan. Soon. Kapalitan natin ng magandang halaman. Hindi naman po pwedeng dito itong mga saging na to. Si Lolo ba yun? Naglilinis ng kapaligiran. So, yeah, let's go. Si Tamtam ang gagamitin po natin ngayon. Lubao project po tayo. Kaya pala matraffic. Merong banggaan. Ayan na, nandito na po tayo sa Lubao mga boss. Ito na pala yung shipment nila owner. Ito pong container. Ayan na, dumating na po yung gamit nila from US. Hindi nakapasok yung container. So ayan, dito lang po, ay doon lang po sa may kanto. Ayan yung inumpisa na yung itong itong pinaka-entrada. Ayan mga boss, hindi po nakapasok dito yung 40 foot na container po yun, yung pong shipment nila kuya from US. Pinadala po nila dito yung mga gamit nila doon. So ayan, hinahakot po nila nung kasama naman po sa sa package yung pag-unload ng mga gamit. Ayan, ito po yung mga gamit nila, oh. Galing pa po mga sa US. Ayan, sa kompleto na pala. Tsaka po meron na din po daw silang bed frame. Ayan, oh. Ay, puno. Ayan mga boss, from US po yan. Ayan, pinadala nila dito. Dami. Break time muna. Ayan mga boss, kakarga natin ng mga nili po yan, mga gamit. Itong tama raw para mas mabilis po sila. Ayan, gamit nilang pangakot yung L3. Ano nangyari? Inigpitan mo ata? Inigpitan ni Jojo ba? Ayun tanggal. Tukulit po muna yan. Ano? Laban talas na mo. Wah, kuya. Oh, bago ta merasa lang panguran. No? Kahit pala 3 tama raw kasi rin. Kasya isa. 2. Alanganin sa 3. Basta halos na. Konti na lang. Oo, ano yan, ang ganda pong pangkargahan. Shoutout sa mga sa mga Asia relocation, moving and storage services. What?
Paa mo ah. Tingnan lang pa ako ah. Bitaw na. Dumami ah. Diba? Tulak konti. Tulak buhat. Sa dalawa, tatlo. Iya. Kraulo. Nausog kaya ka eh. Nausog mo ulit. Dito. Let, nausog mo ulit. Wala na eh. Wala eh, trade na lang yun eh. Nabigyan natin dito eh. Alam mo, pagkat ito, site na naman dyan yan. Ano yung bawal ko? Tara ako. Sige, tapos dito. Sabalik ka lang. Wala yan. Wala na, isa na lang. Tara. Ano po? Okay na. Yung Bogo City. Medyo malalakas. Buti nadala ko itong tama raw. At least nakatulong po tayo dito sa mga nag-unload. Hindi po kasi nakapasok yung May ngayon ka, malan yan. Oo. Oh. Gamay, baka dumami ha. Oh. Oo. Okay. Aray ko. Aray ko. Ayun na, naibit na. Aray ko. Mga boss, ang haba. 40 foot. 40 foot po. Biruin nyo 40 foot. Halos dalawang tig 6 meters na na bakal. Yung isang yung 20 foot kasi 6 meters. So halos nasa 12 meters ang haba niyan. Tama ba? 10 feet 3 meters 26. Tama. So nasaan po yan? 12 meters ang haba niya. 6 plus 6 40. Ay 12 meters. Paano ang safety shoes ko, Sir Robert? Oh? Oh, yung grills Dyan yung i-grinder. Meron kang lamesa. Yung mga boss, ito po yung mga pinaglagyan ng mga gamit ni Kuya, mga clutch na siya daw nag-assemble yan eh. Ayan Nagmahal sa gitna. yan. Pero yung patungan dyan, lagyan nyo lang ng patigas dito. Tapos pwede mo higaan, pagkatapos mo mag-grinder, pwede mo tulugan, Yeah, pagka nalasing ka, kahit na sarado natin. Lagyan natin ng pwede ka sa ilalim, may double deck pa yan, pwede ka dito sa ilalim pa, Ayan, tsaka po itong mga bisikleta ni Kuya. Galing pong US to. high speed. Mga gamit niya to. Ayan, magaan. Ay, kaya na mo, ang gaan lang. Ito, racer ang bike. Kasi ito pa yung mga grill. Oklahoma Joe's Smoker. Smoker. Mga gamit muna yan, galing po US yan. So halos po yung mga gamit nila dito kompleto na, halos. Ayan na, ito na po yung mga window grills. Square bar na 12mm yung pong ginamit namin material, and then flat bar na 1 inch. Tapos 1/4 ang kanyang thickness. Ayan. Dito lang naman po sa yan, sa may baba. Tapos ito na yung bakod. Ayan, plastering na. Ganda ng pagka-plastering, patag, pino.
Ayan mga boss, malis na po si Kuya Ed. Okay na po yung kanilang ano, yung kanilang gamit. Dapat noon pa po September yan. Medyo may delay lang po sa shipment o sa custom yata. Kaya na ngayong October dumating. So, ito na po yung gate dito or fence dito sa may likuran. Ito po yung magiging pinaka main gate, tapos may service gate doon. Nasa gitna siya. Tapos pagka natanggal tong barracks dito, maluwang na po yan. Kasi ano na to, landscape na. Kain tayo, alas 12 na pala. Lunch break. Tapos ito, itatampakan pa po ito. Medyo mababa po kasi yung lupa rito sa likod kaysa dun sa harapan. Kung mapapansin nyo, kulang pa po ng 2 patong yan. So dito mataas na rito, mababa po dyan sa likod. So nasa owner na kung papataasan niya pa yung tambak dito. Level mangan ba, dito mag-grinder ka rin, di in-house. Ang dami yung merienda mamaya, oh. Bigay ni Kuya Ed tsaka ni Ate Elio. Alabo tsaka pansit. Dami. Ulam nila sinampalukan. Okay, yung boss, okay na. Ayan, ito po yung mga window grills. Magandaan dito, hindi siya bulking tingnan. Ano lang po, medyo manipis lang tingnan itong mga square bar na ganito. Manipis pero solid po yan. Di basta-basta makakapasok. Okay, ayan, nililinis na para preparation para mapinturahan na rin po yan. Tapos ayun na, ayun, umpisa na po nila yung harapan. And then ongoing yung likod. Tapos ito, so medyo malaki-laki po yung bakod na ginagawa pa namin dito. Bali dito sa loob ng boss, hinintay na lang po namin yung yung cabinet ni paring Mac. Yung mga cabinet na lang po halos yung kulang dito, and then linis na lang. So the rest okay na. Yung kitchen, ito po yung ref, yung kanyang ano ba to, cooker, yung gas range, dun po yan. Kapag po nandito na yung mga cabinet, dun po namin yung pwesto yung mga yan, mga cabinet sa mga room, yung sa kitchen, vanity. Okay, yung mga gamit ni owner from US. Halos isang container na 40 footer. Patayin muna natin yung mga ilaw. Dami. Ayan na, nandito na po tayo. Ginabi na tayo. Ayan, ito na po yung mga cabinet. Ito mga, sa ano po ito? Sa kubo, modern bahay kubo. Ayan, alas ano po siya, from floor to ceiling yung cabinet para marami mailalagay. 4 feet ang size po niya, and then 90 inches yung kanyang height. So, ayan. Yun, no? Wow. Ayan mga boss, pagka po nakabukas yung mga ilaw dito, ayan po yung itsura ng farm. Napakaliwanag. Ayan, kaya lang patay tayo sa ano ito, bayad ng kuryente. Bayad saglit lang naman. Saglit lang naman buksan yan, hindi naman po magdamag yan. Tapos naglagay ako ng ilaw doon sa may sa may talisay. Ayan, ganda. Relax, tapos tahimik. Kainin ko muna pala itong alagang koy. Nasira po kasi yung aking Robin na ginagamit dito para
ano to, palitan ng tubig, linisin. Hindi ko pa naasikaso kaya medyo malabo po yung tubig niya, pero okay naman dahil meron pong aerator. Yung aerator niya, masigla naman po yung aking mga lagang koi. Ay, lalaki na oh. Ay, lalaki na nila. Basta pakainin ko rin yung aking mga alaga doon. Yung mga goldfish naman, bago tayo magpahinga muna saglit and then edit. Ayan, tulad ngayon mga boss, nasabi ko rin pagdating natin dito, gabi na. So papahinga lang tayong konti, tapos mag-i-edit. Papakain na muna ng alaga pala. Ang ganda. So dito tayo mag-i-edit, tahimik. Yung mga alaga ng isda, aquarium. Tapos yung mga ibon naman, meron naman pagkain dun. Automatic naman yan kung pag gusto nila kumain. Lumalabas naman yung feeder, meron silang feeder dun. Yung mga pinches bird. Alright, ang ganda. Linis na lang. At itong mga tubo na to, ginamit dun sa likod, ikapatabi ko na dun sa may sa may harapan, sa may bodega, para luminis na dito. Tapos yung mga bato-bato na nandyan, ipapatanggal ko. Ayos, pahinga muna tayo. Ayan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next vlog. Paalam po, God bless. Ingat.